So puntahan natin itong pangalawang topic natin na napakahalaga para sa ating mga kababayan na may sakit sa kidney. Ako. So kung nabalitaan nyo naman noong nakaraang linggo si PBBM nagpunta sa National Kidney Institute sa NKTI doon sa Quezon City yan, para tingnan yung kalagayan doon ng mga pasyente na nagda-dialysis. At eto, meron tayong video na ipapakita sa inyo para mas maintindihan ninyo ng lubusan. Eto, panoorin nyo po. Si Pangulong Bongbong Marcos sa NKTI o National Kidney Transplant Institute at merong inaasahan na hindi nangyari. Merong isang bata na nagpasalamat sa kanya. Eto, panoorin nyo. Ito ang laman ng sulat ng bata. Nagpasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa tulong ni PBBM sa kanyang kidney transplant. Kaya hindi talaga magkandamayaw ang bata sa pagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nga malaki ang tulong ni PBBM sa kanya. At asahan natin, marami pang ganitong pangyayari ang hindi natin alam kasi si PBBM hindi niya pinagsisigawan ang kanyang mga natutulungan. Kaya suportahan palagi natin ang ating gobyerno para ito sa ating lahat. Salamat. Trending yan eh. Viral yung video na yun. Oh, grabe. Naantig ako doon sa may bata. No? Isipin mo, 5 years old ba yun? Oo. 8 years old? Pinalitan na ng kidney. No? Pinag-aaral na yan. At dahil nagpunta si PBBM doon sa NKTI, nakita ng bata ng personal, yun, gumawa kaagad ng handwritten na sulat. Ura-urada. At ibinigay kay President BBM, hindi na nahiya. Bilang pasasalamat niya sa napakalaking tulong sa kanya sa operasyon niya sa kidney. Kasi syempre, hindi biro yung ganyan. Gastos, di ba? At saka yung sakripisyo ng bata. Hindi ako nagkakamali, inisa-isa ni PBBM yung kwarto sa NKTI. Binisita talaga, pasyente, yung facilities, at yung mga empleyado ng NKTI, no? Napaka-busy ng Pangulo pero talagang nag-set aside pa siya talaga ng panahon para sa ganyang activities, no? Kasi gusto niya talaga na masigurado na ang taong bayan ay nakakakuha ng tamang health assistance or health service sa ating gobyerno. Pero ang isa sa mga malaking dahilan kung ba't nandun si Pangulong Bongbong Marcos ay definitely yung nilaunch ng PhilHealth yung additional mga bagong package nila sa benefits ng mga miyembro. Yan yung PhilHealth Z benefits package. Dito sa PhilHealth Z benefits package, tinaasan nila yung benepisyo na makukuha ng mga chronic kidney disease. Kasi sa Pilipinas, mahal kasi pag nagkasakit ka sa kidney, mahal magpagamot. So kung mahirap ka, paano ka gagaling? So magkano na bang halaga, partner? Ito, meron tayong mga slides may mga kung pwede natin i-flash sa screen. Ito yung halimbawa sa hemodialysis coverage, no? Noon from 90 sessions lang ang sagot ng PhilHealth, no? Itinaas na po nila yan to 156. Di ba? Kasi kung 90 lang noon, 90 lang ang sagot, syempre yung remaining sessions sasagutin mo na. Sasagutin pa nung pasyente. Sasagutin mo na. So ibig sabihin parang sinagot na lahat. 156, I suppose, lahat yan covered na. It's about 60% ang in-increase ng coverage, no? Correct. Kala ko ba wala nang serbisyo kapag hindi na nag-subsidize ng ano? Bakit nag-increase pa ng coverage ang PhilHealth? Yun yung kasura. Nabawasan pa ng pondo yan. Ay, nawala pa ng pondo. Hindi nabigyan. Hindi binigyan ng subsidy ng national government. Anyway, tuloy mo yung sinasabi mo. Mga yang kasi itong mga deals eh. Akala nila hindi kikilos ang PhilHealth ng walang subsidy. Anyway, self-sustaining yan. Tapos, sa kidney transplant coverage naman, kung nakikita nyo, halimbawa, ang donor, ang nag-donate ng kidney, buhay, aabot po yan sa 1.045 million pesos. Yung sasagutin po ng PhilHealth, ha? At halimbawa, deads naman, yumao na po yung donor, aabot po yan sa 2.14 million pesos kasi mas mahirap yung procedure dyan kapag patay na yung yung donor mo. So yung post-transplant package, meron to sa mga may sakit sa kidney dyan. Ito, pakinggan nyo to sakop ang bata at matanda. Layunin nito, bawasan ang gastos, pahabain ang buhay at palawakin ang akses sa kalidad ng gamutan. Kasi nga naman, yung kapag may sakit ka sa kidney, hindi biro talaga ang gastos dyan. At saka yung buhay dyan, kapag hindi maayos ang pagkakagamot sa'yo, pagkakatawag dyan, yung dialysis sa'yo, pwede mapadali ang buhay mo. Top-notch yung mga doctors dyan, no? Correct.
di ba, ginawa ni ni First Marcos Lady Sr. to nung 70s or 80s, no? Ah. Ginawa yung NKTI para talaga magbigay ng top-notch health service sa ating mga kababayan. Saka yung pamangkin ko kasing doktor na Nandiyan sa NKTI. nuclear medicine specialist nandyan. Oh. Magaling talaga ang doktor. In fact, yung mga kababayan natin sa Southeast Asia, yung mga specialist nila, pumupunta dito sa Pilipinas para mag-aral. Totoo yan. Internship, ganun? dyan sa NKTI. Oo. Kasi specialty nila yan, napakahusay ng NKTI, no? Kaya maganda yung suporta na ibinibigay ng gobyerno eh. Ito maganda rin to. Halimbawa, ikaw ay donor. Nag-donate ka ng kidney mo. Siyempre, hindi na kasing lakas ng katawan mo. Siyempre, may mga diferensya na yan. May mga follow-up check-ups na yan. May mga regular din po na benepisyo ang ibibigay ang PhilHealth sa inyo. Hindi lang yung pasyente. Hindi na pasyente, maging yung donor. Oo. May mga benepisyo din po. Tumatanggap ng 1,900 bawat sa ika-6 na buwan. Para sa laboratory test at Check medical up, monitoring. Libre na lahat. Not bad, di ba? Wala pang pera yan, ha? Wala pang pera yan. Inuulit ko mga kababayan, etong pinag-usapan nating benepisyo, dagdag benepisyo ng PhilHealth, ha? Partida pa po yan. Hindi pa sila nabigyan ng pondo niyan, ha? Dahil sa hindi nga sila nabigyan ng pondo, lalong gumanda ang serbisyo ng PhilHealth, yung benepisyo nila nagsitaasan. Ito yung epekto ng hindi sila nabigyan ng pondo ngayon. So dapat next year, sa fiscal year na susunod, wag na ulit bigyan ng pondo. Para mas gumanda pa lalo. Kasi nga maraming pera ang PhilHealth na hindi naintindihan ng mga kababayan natin ng mga dilis, hindi na naintindihan kundi puro pang fake news. So ito ang ebidensya. Walang pondong binigay pero nadagdagan ang serbisyo. Kaya Ngayon, next year, walang pondo. Ito ang ebidensya ng sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. 'Di ba nung tinatalakan siya ng mga dilis at mga haters and bashers na mawawala na daw ang benefits ang mga PhilHealth members, no? 'Di ba sinabi niya, hindi mawawala. In fact, pagbubutihin pa namin ang pagbigay ng health coverage sa mga membro. Ayan, classic example, no? Wala pang 6 na buwan, no? 5 months pa lang, no? Nakita niyo na, pinapakita na ng gobyernong to, no? Yung lahat ng improvements na binibigay ng PhilHealth. Basta hindi mo talaga kukurakutin yung pondo, taong bayan yung makikinabang eh. Totoo. Kasi hindi naman natin pwedeng i-deny yan eh. For the previous administrations, nagkakaroon ng sabuatan yan eh. Hindi ka naman talaga dapat sagot ng PhilHealth. Siyempre, may mga kasabot na doktor, PPKN yan eh. Diba? Yung pondo. lalo na ng COVID. Ng COVID. Example yung COVID. Lalo ng COVID. Kahit hindi ka naman namatay sa COVID, palalabasin na COVID kasi mas malaki yung subsidiya na ibibigay sa kanila. Hindi lang yan ha, may building pa. May building pa bang pinagawa? Meron pa. Ganun? Last year yan nilaunch. At para po yan sa mga kidney patients natin kasi napakarami po sa Pilipinas yan. Kasi maraming hindi nagkakaroon ng kwarto ata. So ilang palapag to? Kulang na kulang yung ilang kwarto. Palapag to? Ilang palapag? Ito, 13. 13 floor. story. Napakataas niyan. Isipin mo, 13th floor para lang sa mga may kidney. Kasi masyado marami. Sabi ng NKTI, currently 100,000 plus yung mga pasyente. Ay, grabe. Wow. Tapos, out of the 100,000 plus na pasyente ng NKTI, 98% doon nangangailangan ng hemodialysis. Kaya ang pinaka-focus talaga nito, magbigay ng hemodialysis services para sa mga pasyente. Ito sa mga dilis na nagdududa na sasabing hindi raw totoo yung mga sinasabi namin dito. Yan, subukan nyo na isang buwan magkakain ng mga maalat. Yan, para kayo mismo mauna sa pila. Kasi di inom ng tubig. Para kayo mismo mauna sa pila dito sa NKTI para mabigyan kayo ng 156 na session ng libre ng dialysis. Kasi mahal ang per session, 6,000 plus ang per session. Libre yun. Hindi naman sila tatanungin kung dilis sila. Kaso ang problema sa mga dilis, karamihan mga dilis may sakit may mga kidney, may mga hiwa pa rito eh. Mga nagbenta na yata eh. bawal ipagbili ang kidney. Bawal ipagbili. Ulit ko sa mga dilis huwag nyo ibebenta yung kidney ninyo dahil yan ay bawal sa batas natin. Pero seriously, malaking bagay yung bagong building na tinatayo sa NKTI. Oo naman. 13 palapag, no? Kung di ako nagkakamali, sino nag-ano niyan? Kung di ako nagkakamali, nag-groundbreak niya si Speaker Si Martin Speaker, Romualdez. naalala ko si Speaker June Martin din yun, Romualdez. June 2024. May comment daw, may comment. Ikaw talaga palirista. Pilyo. Wala kay Ma'am Emelita. Pecado, Pilyo. Si Sunflowers, yung basahin mo yan, viewer natin. Hi, ma'am. Ito kanyang comment. Yung tungkol sa COVID, kahit namatay sa high blood,
papalabasin para mag-share sila sa nakuha nilang pandarambong. Ay, totoo Kaya ba yun? dapat hindi na sila. Totoo yun. May mga kilala ko. Simpleng ibang sakit, namatay sa ibang sakit pero palalabasin na COVID para Para may claim. makuha yung mas malaking claim. Walang Tapos paghahatian na lang nila. Ganun. Sabi ni Digap Jocelyn, yan mga DDS, laklakin nyo ang toyo ata yan at asin. Si Sunflower, wag naman ako hindi dilis pero himaraton. Ano yung marathon? Sabi ni Maria Estrella Platexki, the best president, saludo ako, God bless, God is good, amen. Yun na nga, di ba? Isipin mo isipin nyo si PBBM kanina, binantayan yung mga droga na sinusunog. Nung nakaraang linggo, tinaas niya yung benepisyo ng mga kidney patient sa PhilHealth para mas maayos ang pagpapagamot nila. Saka naman nakita ng ganyang presidente. Maya-maya. Yung pondo ng bayan, ginagastos para sa ating mga mamamayan at hindi binubulsa gaya ng mga nakaraan. Diba? Si PBBM lang yan. Partida, tahimik lang yan. Hindi yan nagsisigaw-sigaw ng mga achievement niya. Hindi niya pinangalandakan yung mga trabaho niya. Talagang hindi na lang nakikita ng mga dilis, yung mga magandang nagagawa niya kasi bitter. Sabi ng dilis. Ako wala ko alam sa ang nangyari noong nakaraan. Kaya hindi ko babanggitin ang Parmali. Ayoko magitin yan. Ang dami yumaman dyan. Sabi ng mga dilis, nabasa ko lang sa isang post, no? Last year daw, si PBBM parang ikot kasi naghahanda raw para sa 2025 elections. Ito po yung election. Alam mo ang narrative nila ngayon? Panay-ikot daw si PBBM araw-araw, naghahanda for 2028. Para daw, makakuha ng simpatsya para sa 2028, makakuha ng boto. Hindi naman siya Hindi kandidato naman na siya tatakbo eh. Dilis nga. Ito. Ito ba? Mamaya